Greetings mga migs! Welcome back sa Buhay na Salita TV. Sa videong ito, ibabahagi ko kung ano yung mga halaman na dapat nyong itanim sa inyong mga bakuran para kayo ay protektado laban sa mga espiritual na pag-atake. Kung bago pa lang kayo sa channel na ito at kung kayo ay hindi pa nakasubscribe, please pakisubscribe po at like ang videong ito. So wag nating patagalin, magpatuloy na tayo. Ang unang halaman mga migs ay ito ay napaka-common at parati itong nakikita sa kusina at sa mga tao na sa probinsya ay halos lahat ng pamamahay ay mayroong ganito. Pero hindi nila alam na ito pala ay may malaking tulong. It's because mga migs, pag ito ay nilagay nyo o itinanim nyo sa inyong harapan ng bahay o di kaya ilagay nyo sa paso tapos ilagay nyo sa gilid ng pinto, ito po ay nagpi-filter o sumasangga sa mga negative energy. Kasi ang tanglad po ay isa po sa mga halaman na ginagamit sa pag-cleansing. So napakalaking tulong po ng tanglad aside sa masarap siya na spices sa ating mga gulay, isa din po siyang cleansing plant. So isa rin ito sa ginagamit ng mga albularyo na pinapakuluan nila tapos inuusalan nila ng mga orasyon para ito ay magbaklas ng mga kulam o mga sakit na nasagap ng isang tao dahil sa pangkukulam o sa pamarusa. Ang ideal po ng location kung saan nyo ilalagay ang halaman na tanglad ay sa gilid ng pinto o di kaya sa portion ng bakuran nyo kung saan may madalas na dumadaan na mga tao. Kasi isa din ito sa mga nagfi-filter ng mga evil eye. Lalong-lalo na pag maganda yung bahay nyo tapos marami kayong mga inggitero at inggitera na kapitbahay. So isa ito sa sumasalag sa mga negative energy. Hindi naman 100% na nasasalag niya pero at least binabawasan niya yung negative energy na binabato sa inyo ng mga inggitero at inggitera. Ang pangalawa na halaman naman mga migs ay ang aloe vera. Aside sa maganda itong herbal para sa buhok, ang aloe vera mga migs ay pinaniniwalaan ng mga shamans o ng mga ritualist o mga herbalist na isa sa mga halaman na nagtataboy ng mga masasamang espiritu. So usually po mga migs, ang kulam po ay pinapadala ng isang mangkukulam through spirits o mga vengeful spirits, so mga kaluluwang hindi nakapagpahinga o di kaya espiritu ng mga demons o mga masasamang elemento. So ang aloe vera po ay isa sa mga pangontra o nagtataboy sa mga yon. Ang magandang location po na ilagay ang aloe vera ay sa gilid ng pinto, kasabay ng tanglad, at saka kung saan yung portion ng bahay nyo na may mga bintana. So yan po yung tandaan nyo kasi yung mga bad spirits po dumadaan yan sa pinto o di kaya sa bintana. So kung meron kayong tanim na ganito sa pinto o sa may pinto o sa may bintana nyo, most probably na tinataboy niya yung mga masasamang espiritu. Maganda po ito na tanim, it's because hindi siya masyadong maarte pagdating sa pag-aalaga o sa maintenance mo. At saka naniniwala talaga ako dito na legit to. It's because may kapitbahay kami na albularyo dati sa tabi lang mismo ng bahay namin. So buong bahay niya pinapalibutan niya ng aloe vera. Siya na rin may sabi na protection yun. Organikong manggagamot po yun nung nabubuhay pa. Legit yun kasi marami na yung napagaling. At maraming beses na nga akong nagpahilot doon nung bata pa ako.
Hindi yung tulad ng iba na pasampa-sampa yung tirada tapos hindi naman alam kung totoong mangkukulam talaga yung sumapi. Yun, pag yun ang gumamot sa iyo, sure ball yun. Kaso lang, walang anak nun na sumunod eh. Walang sumalo ng kanyang karunungan. Sayang, organiko na manggagamot yun. Ang susunod naman na halaman mga migs ay ang atis. Hindi siya literal na pangontra yung mismong puno niya kasi tinitirhan din naman ito ng mga elemento. Pero yung dahon niya mga migs is magandang pang-cleansing kontra usog. Kaya nga ito yung magandang pinapartner sa tanglad sa tuwing nagagawa ng cleansing ritual yung mga organikong manggagamot o mga herbalist o herbularyo. Kasi ito, naniniwala talaga ako dito na ang atis talaga ay may energy na kayang i-wash out yung mga negative energy na kumapit sa'yo. So ako nga, once a month, gumagawa ako ng cleansing sa sarili ko. So nagpapakulo ako ng tanglad, tapos nilalagyan ko ng dahon ng atis at saka exorcise salt. Pagkatapos nun, yun yung hinahalo ko sa paligo ko. Yun yung binubuhos ko, huling buhos, pagkatapos kong magsabon at mag-shampoo. Napaka-effective po mga migs. Ang gaan ng katawan nyo at saka later on, nagiging maswerte kayo. Lumalapit talaga yung pera. So, sa mga evil eye din, pangontra din ito kasi ang evil eye po ay isa din sa method ng pang-uusog o isa sa variety ng pang-uusog ang evil eye. So, kung meron kayong mapagkunan ng seedlings ng atis, so much better magtanim kayo nito sa inyong mga bakuran, kahit anong location. Kasi hindi naman mismo yung plant o yung puno ang sumasangga. So, dapat pakuluan pa yung dahon ng atis para magamit yung katas nun pang cleansing, pang wash out ng mga negative energy. Pinapartner po yan sa tanglad. Ang susunod na halaman mga migs ay mint. Hindi ko alam kung anong Tagalog nitong mint. I-google nyo na lang. Marami ito sa Kapatagan, Digos, at saka sa mga malalamig na lugar. Mahirap nga lang itong itanim sa mga maiinit na lugar. Mahirap siyang buhayin. Pero i-google nyo lang, tignan nyo sa YouTube kung ano yung mga technique para makapagpalago kayo ng ganitong halaman. Kasi ang mint po, aside sa gamot siya sa taong inuubo, yung katas na pinakuluan nito, ang mint din ay naglilinis ng energy sa bahay. So, kung meron kayong ganito, ilalagay nyo indoor o kahit outdoor, ilagay nyo sa paso, tapos once in a while, ilagay nyo sa loob ng bahay kahit isang oras lang. So, tumutulong siya na nililinis niya yung energy sa loob ng bahay nyo. Kaya maganda din na meron kayong ganitong halaman. Ang huling halaman mga migs ay ang kamyas. Ang kamyas po mga migs ay kilala siya sa mga herbularyo, sa mga herbalist, mga organikong manggagamot na ang halaman na ito ay nagtataboy ng mga espiritong nagdadala ng sakit sa isang tao. So tulad ng mga espiritu na inuutusan ng mangkukulam na magdala ng sakit para itanim sa isang tao, isa sa mga bakod ay ang kamyas. So hindi po makakalapit sa bakuran nyo o hindi makakapasok sa loob ng bahay nyo yung bad spirit na inutusan ng mangkukulam para pestehin kayo. So, isa yan sa mga magandang trabaho ng kamyas. Aside sa meron kayong makakain na bunga nito at pwedeng ihalo sa mga niluluto nyo. Tulad ng mga sinabawan.
So, ayun mga migs, yun yung 5 halaman na magandang itanim sa inyong bakuran. I hope na meron kayong natutunan at na-inspired kayo sa videong ito. At sana po i-share nyo ito sa mga kakilala nyo na sa tingin nyo ay kailangan nila. So, yun lang po sa gabing ito. And kita-kits tayo until next topic. Thank you.